Sa nakaraan, binigyan ng kanyang kasintahan si Jinda ng isang bote ng lason para ihalo ito sa tiyan ng hari. Ngunit nang malapit na itong inumin ng hari, nagbago ang isip ni Jinda at tumanggi na patayin siya. Upang bigyan siya ng babala, kinuha ni Wamon ang kanyang anak at dinala ito sa gitna ng ilog. Nataranta si Jinda nang malaman niyang nawawala ang kanyang anak. Sa direksyon ng isang katulong, sumugod siya sa ilog upang pigilan si Wamon at kunin ang kanyang anak. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang walang muwang na anak ay labis na magiliw sa kanyang kasintahan. Masayang niyakap ng munting prinsipe si Wamon at hiniling na ipasyal siyang muli. Galit na galit si Jinda at inakusahan si Wamon ng maling gawain. Sumagot si Wamon sa isang mapanlinlang na paraan na gusto lang niyang mapalapit ang loob sa kanya ng batang prinsipe. Kapag natapos na ang lahat at mawawala na ang hari, ay maaari na siyang maging ama ng prinsipe. Ngunit tumanggi pa rin si Jinda na patayin ang hari. Nakiusap siya kay Wamon na maghintay hanggang sa paglaki ng kanyang anak. Ngunit hindi na makapaghintay pa si Wamon. Habang nagtatalo sila, pinatigil sila ng alalay at inabisuhan sila na may paparating. Nagmamadaling umalis si Jinda, ngunit hinarang siya ni Kuntaw na kamuntikan na maaktuhan siya sa pagtataksil. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Wamon at tumalon sa ilog. Nagtago sa ilalim ng mga tabla ng pier. Galit sa pagkawala ng tagapagmana, pinagalitan ng alalay ang yaya ng prinsipe. Sa pag-aalala na magdudulot pa ng gulo ang dalaga, binigyan siya ng alalay ng pera at pinaalis na siya sa palasyo. Ang mayordoma na nagtatago sa likod ng punong kahoy ay nasaksihan ito at naisip niya na may kakaibang nangyayari. Agad na naabutan ni Kuntaw ang kasambahay sa gate ng lungsod. Tinanong niya ito kung bakit niya dinala ang prinsipe sa harapan ng palasyo at kung sino ang kikitain ng reyna. Bago pa man ito makasagot, ay biglang bumula ang bibig ng yaya hanggang sa mamatay ito. Nagmamadaling bumalik ang mayordoma sa palasyo at ibinalita ang pangyayari kay Lady Wadi. Hiniling ni Wadi sa ministro na alamin ang katotohanan. Bagamat nabigo ang ministro na alamin ang eksaktong dahilan ng pagkamatay ng kasambahay, sa kanyang pagsisiyasat ay natuklasan niyang hindi lamang ang katulong sa palasyo ang namatay sa ganoong paraan. Ang dalawang pinuno na namamahala sa templo ay namatay rin sa misteryosong paraan. Si Wamon pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Nag-aalala siyang baka mahuli ang katulong at ipagtapat ang relasyon nila ng reyna, kaya't nagpadala siya ng isang matandang babae upang maghatid ng mga nakalalasong malagkit sa kasambahay habang papalabas ng bayan. At nilason din niya ang dalawang pinuno dahil alam nila ang kanyang sikreto. Napagtanto ni Lady Wadi na ang palasyo ay hindi naligtas at kailangang maghanap ng bagong alyansa. Nagtungo ang ministro sa bilangguan at sinundo si Longcam na nakakulong sa loob ng 4 na taon. Bagamat tinanggalan na siya ng titulo, ay anak pa rin siya ng duke. Kinagabihan, sinundan niya ang ministro sa palasyo ni Wadi at humingi ng tawad. Nakiusap siya kay Wadi na patawarin siya sa paglalason sa kanyang ipinagbubuntis ilang taon na ang nakakaraan. Sa kabila ng pagdadalamhati ay pinatawad siya ng mabait na si Wadi dahil napagbayaran na niya ang kanyang mga maling nagawa. Sinabi ng mayordoma kay Longcam ang tungkol sa misteryosong pagkamatay sa palasyo at pinaghihinalaan niya na may gumagamit ng lason sa palasyo ng hari. Nag-aalala si Wadi na ang banta na ito ay makakasakit sa hari, kaya't humingi siya ng tulong kay Longcam. Si Longcam na nagkasala ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, nagtungo si Wadi sa kusina at ipinaalam sa lahat ng mga katulong na mula sa araw na iyon ay siya na mismo ang magluluto ng bawat pagkain ng hari. Tumaklot ang hari ng kanin at pilit na isinusubo ito sa bibig ng kanyang dating babae na animoy parang isang hayop. Dahil may gumagamit ng lason sa palasyo, gagamitin niya si Longcam upang subukin muna ang kanyang pagkain dito.
ngunit hindi pa rin sigurado ang hari sa kanya. Sa isang banda, nilason ni Longcam ang kanyang anak. Sa kabilang banda, hindi ligtas ang palasyo. Para sa kapakanan ng kaligtasan ng hari, nag-alok si Longcam na maging kanyang tagasuri ng lason. Mula ngayon, kailangan mo nang subukan ni Longcam ang lahat ng pagkain ng hari bago niya ito kainin. Pagkatapos ng pangyayari ay nagmamadali si Jinda patungo sa labas ng dambana at hinikayat si Wamon na ihinto ang paglalason. Gayunpaman, hindi lamang tumanggi si Wamon na makinig sa kanya, kundi inutusan din siyang gawin ito. Upang maangkin ang trono ng Ayodhya, marami pa ang kailangang mamatay. May nagtay, loko tayo. Nagkataon namang ang kanilang pribadong pagkikita ay nasaksihan ni Tanyong. Nagsiselos at naginala si Tanyong sa pagkakakilanlan ni Wamon. Kinabukasan, nilapitan ni Tanyong si Wamon upang magkunwaring magdadasal sa mga Diyos. Hiniling niya dito na isulat ang mga banal na kasulatan para sa kanya sa salitang Khmer. Para hindi siya paghinalaan, ay nagkunwari siyang nagugustuhan niya si Wamon at ginulo ang isip nito. Matapos makuha ang sulat kamay ni Wamon, nagmamadaling bumalik si Tanyong sa kanyang tirahan at inilabas ang sulat na nakuha niya mula sa katawan ni Weng. Kung ikukumpara ang sulat kamay at ang bango ng insenso sa papel, kumbinsido siya na si Wamon ang kalaguyo ng reyna, o sa madaling salita ay ang kanyang karibal sa puso ni Jinda. Samantala, naghihinala rin ang ministro kay Wamon. Nang imbestigahan niya ang pagkamatay ng dalawang dating pinuno ng templo, ay nalaman niyang si Wamon ang huling nakakita sa kanila. Kaya naglagay siya ng sarili niyang mga bantay para magbantay sa pinagtatrabahuan ni Wamon. Ang duke ay biglang nagkasakit ng malubha at patuloy na nangingisay. Dahil dito, ang kanyang anak na babae na siyang reyna ay labis na nag-aalala. Umalis si Jinda sa palasyo at umuwi upang bisitahin ang kanyang ama. Ngunit bago siya tuluyang malunod sa kanyang paghihinagpis, dumating ang ama ng kanyang kasintahan upang hikayatin siyang patayin na ang hari. Sinabi pa nito kay Jinda na 5 taon na ang nakalipas mula nang ipanganak ang prinsipe, ngunit naantala ka sa pag-upo sa trono. Ang iyong ama ay nawalan na ng pag-asa at ayaw nang mabuhay. Malaki ang pagsisising nararamdaman ni Jinda para sa kanyang ama, at upang maiwasan ito, ay nagsimulang magplano si Jinda na iluklok ang kanyang ama sa trono. Nang makita ang kanyang ama na nahihirapan dahil sa kanyang karamdaman, nadudurog ang puso ni Jinda at umiiyak sa kanyang dibdib. Walang kamalay-malay na iminulat ng kanyang ama ang kanyang mga mata na nagpapakita ng isang palihim na tingin. Napansin ito ng alalay ni Jinda, ngunit ibinaba nito ang kanyang ulo sa takot. Ang lahat pala ng ito ay isang pagkukunwari lamang ng duke. Ginagamit niya ang karamdaman upang pukawin si Jinda para mapabilis ang pagpaslang sa hari, upang makoronahan niya ang kanyang sarili bilang susunod na hari ng Ayodhya. Ayaw naman ng alalay na masaktan si Jinda, ngunit hindi rin siya naglakas ng loob na ilantad ang pakana ng duke. Sinadya niyang banggitin ng prinsipe na nagpapahiwatig na ang prioridad ni Jinda ay ang kanyang anak kaysa sa kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ito ng duke na nagtatago sa dilim. Determinado ang ambisyosong duke na alisin ang sinumang hahadlang sa kanya. Bumalik sa palasyo ang alalay ng reyna sakay ng karwahe. Biglang naghagis ang mga bandido ng bomba at umatake sa kanyang mga bantay. Isang lalaking nakamaskara ang nagtangkang titilin ang buhay ng alalay, ngunit sinipa niya ito. Itinusok niya ang kanyang hairpin sa leeg ng lalaki at tumakbo sa kakahuyan. Gayunpaman, hindi napuruhan ng lalaki at pumulot ng isang pana. Maya-maya lamang ay 2 palaso ang bumulusok sa dibdib ng alalay. Sa kabutihang palad, sa kabila ng malubhang pinsala, nakaligtas pa rin ito at dinala pabalik sa mansyon ng duke. Labis na nalulungkot ang reyna.
Sa pag-aalala na baka malagay muli ang kanyang alalay sa panganib, iniwan siya ng reyna sa mansyon ng duke at hiniling sa matandang dalaga na alagaan siya. Kinaumagahan, pumunta si Ginda sa palasyo para tapusin ang isang malaking misyon. Ngunit pagkalabas niya ng gate, sinubukan na matandang dalaga na takpan ng unan ang mukha ng alalay dahil hindi siya papayagan ng duke na mabuhay pa. Pagbalik sa palasyo, naglalakad mag-isa si Ginda sa isang lihim na lagusan na pinagawa ng hari. 5 taon na ang nakalilipas nang ipanganak ang prinsipe. Ang hari mismo ang naghatid sa kanya sa lagusang iyon. Sinabi ng hari sa kanya na kung sakaling may masamang mangyari sa kanya sa hinaharap, ay maaaring makatakas si Ginda at ang prinsipe sa lihim na lagusang iyon. Pagkatapos ay pumasok si Ginda sa maharlikang templo palabas. Hinanap niya ang horoscope ng hari at kinopya ito. Gusto itong gamitin ni Wamon para kalkulahin ang pinakamagandang petsa para sa pagpaslang sa hari. Sinabi niya na ang horoscope ng hari ay malakas, protektado ng mga sagradong pwersa. Ayon sa horoscope, ang hari ay babagsak lamang sa digmaan. Naniwala naman si Ginda dito at itinigil ang kanyang mga plano. Hindi niya alam na ang lahat pala ng iyon ay kasinungalingan ni Wamon. May lihim palang away ang ama ni Wamon at ang ama ni Ginda. Nangako ang duke na kapag naging hari siya, ibibigay niya kay Wamon ang titulong duke na nagdulot naman ng matinding pagkadismaya sa ama ni Wamon. Tiniis niya ang lahat ng paghihirap at umaasang umangat sa posisyon si Wamon. Kaya nagpa siya ang mag-ama na iligpit muna ang duke at pagkatapos ay tapusin ang buhay ng hari. Kapag nangyari iyon, ay magagamit ni Wamon si Ginda para umakyat sa trono ng Ayodhya. Upang maiwasang magbuntis sa anak ng hari, nilagyan ng langis ng reyna ang kanyang kipay dahil balak niyang maupo sa trono kasama ang kanyang katipan. Ngunit bago dumating ang tamang oras, kailangan niyang ialay ang sarili sa hari upang pasayahin at pagsilbihan siya. Makalipas ng 2 taon, naghanda ang hari na magpadala ng isang hukbo upang durugin ang kanyang mga alagad na hindi nagbibigay ng kanilang parangal sa hari. Sa wakas ay nakahanap na ng pagkakataon ang reyna na iligpit na ang kamahalan. Binigyan ni Wamon si Ginda ng ulam na dahon ng betel na puno ng sinumpaang lason. Kung kakainin ito ng hari na mag-isa, hindi siya magpapakita ng anumang sintomas ng ilang sandali. Ngunit kapag natapos na ang labanan, kakainin lamang ang hari ng kaunting mantikilya ay agad siyang mamamatay. Kinagabihan, dinala ni Ginda ang betel nuts at areka sa hari. Ang sabi niya na ang mga iyon ay sagradong bagay. Sa pamamagitan ng pagkain nito, maaari niyang gawing biyaya ang mga kasawian. Ang hari ay walang pag-aalinlangan at handa ng kumain. Ngunit sinubukan siyang pigilan ni Longkam. Kung tutuusin, dapat lahat ng pagkain na ihahandog sa hari ay kakainin niya muna upang subukan kung ito ay may lason. Sinabi ni Ginda na nagdagdag siya ng espesyal na pampalasa sa betel at hindi nararapat na nguyain ito ng ibang tao. Upang iwaksi ang mga alalahanin ng hari, kumuha si Ginda ng hitso at ninuya ito sa kanyang sariling bibig. Kahit na nanganganib na malason, nagawa niyang ipasa ito sa bibig ng hari. Sa matinding pakikipaghalikan, ang lason ay gumagana sa katawan ng kamahalan. Di nagtagal, ang hari ay pumunta sa labanan at nakipaglaban sa mga kaaway. Ang kalaban ng hari ay tumakbo palayo sa kanyang elepante sa takot at naiwan ang kanyang mga kawal. Kalaunan, ang kalabang general ay natalo at nahuli ng hari. Iginagalang ng hari ang kanyang kagitingan at katapangan at hindi niya matitiis na patayin ito, kaya hahayaan niya itong mabuhay. Nangako ang hari sa kanya ng tulong kung sakaling kailanganin niyang makuha ang kapangyarihan mula sa kanyang hari. Nagpapasalamat ang general sa alok ng hari at nanumpa na magiging tapat sa kanya mula sa araw na iyon.
Biglang may lumitaw na itim na usok sa likod ng hari na bumalot sa kanya. Ang general na nakakaalam ng tungkol sa panghuhula ay agad na nakahanap ng paraan upang patunayan ang kanyang katapatan. Itinuro niya na ang kamahalan ay dinapuan ng isang malakas at nakakamatay na lason mula sa buto ng aswang. Kung hindi maaagapan, ang lason na ito ay tiyak na hahantong sa kanyang pagkamatay. Marami pong salamat sa inyong panonood mga kaboso. Abangan niyo po ang kapanapanabik na karugtong ng The Empress of Ayodhya.